Paano kung sa iyong pagkamatay, ay nakausap mo ang may likha at ikaw ay binigyan ng isa pang pagkakataon para mabuhay? Siya si Hirako ang bida sa kwento. Ang kaso niya sa nakaraang buhay ay puro paghihirap, kaya naman bumawi sa kanya ang Diyos, at binigyan siya ng pangalawang buhay upang maging magsasaka at asawahin ang mga babaeng nanganganib ang lahi. Oh my God! Wow! Nagsimula ang kwento, nang magising si Hirako sa kagubatan na may malakas na pangangatawan, agad niyang sinubukan ang omnipotent farming tools na pinagkaloob sa kanya ng Diyos, upang mapadali ang kanyang mga gawain. Bago niya simulan ang kanyang mga plano, kailangan niyang maghanap muna ng pagkain at tubig, ngunit natagpuan niya ang isang malaking puno, na bagay sa kanyang gagawing farm. Bagamat nabigo man siya kanina makahanap ng ilog bilang source ng tubig, kaya't wala siyang choice kundi maghukay sa lupa, hanggang maabot niya ang tubig at naging successful naman. Pagkatapos, napansin niyang hindi siya madaling magutom, siguro'y dahil ito sa powers na binigay sa kanya ng Diyos, kaya't sinamantala niyang i-clear ang paligid ng kanyang base kasabay ang paghahanap ng pwedeng makakain niya sa susunod. Nang mapansin ni Hirako ang isang puno, naiisip niya na magiging sagabal ito sa kanyang pagtatanim balang araw, kaya ginamit niya ang palakol at nagulat siya nang naputol niya ito sa isang pagtaga lamang. At gamit ang itak, madali niyang nahahati ang mga kahoy base sa kanyang gustong sukat at kapal. Sugoi! Dahil sa pagiging busy, hindi niya namalaya na maggagabi na, bagamat nilabas niya ang magnifying glass para makagawa ng apoy, ngunit lumubog na ang araw. Hindi man siya umabot para maitayo ang kanyang kubo, gumawa na lamang siya ng butas sa malaking puno at doon muna pang samantalang magpalipas ng gabi. Kinabukasan, nang ipagpatuloy niya ang pagpuputol ng mga puno, biglang isang mabangis na kuneho ang umatake sa kanya, ngunit nagawa niya itong patayin at diretso niya itong ginawang barbecue. Pagkatapos, gumawa siya ng kanyang trono at naghukay upang may singawan ito, ngunit ayaw lumabas, kaya't gumawa siya ng isang kubo para mala aesthetic at peaceful ang kanyang bawat pagdeposit dito. Pagkalaon, dahil napansin niyang maganda ang lupa sa gubat, nagpatuloy siya sa pagbubungkal, at iniisip niya kung anong mga gulay ang maaaring itanim, ngunit napagtanto niya na wala pala siyang kahit anumang mga binhi. Nang kinaumagahan, nagulat si Hirako nang may sumibol na mga halaman sa kanyang taniman, at hinala niya na dahil ito sa Omnitools, kaya naman nagpasya siyang magtayo ng mga bakod upang pangproteksyon sa kanyang mga tanim. Sugoi! Samantala, nagtayo si Hirako ng isang kubo at naghukay sa loob nito, upang mas mapadali pa ang kanyang trabaho, para malagyan din ng mga ventilation sa itaas na mas lalo pang nagpaganda sa kubo. Nice! Nang lumipas ang mga ilang araw, mag-asawang aso ang kanyang nakita at hindi maganda ang lagay ng mga ito, kaya pinatuloy niya ang mga aso at binigyan ng karne ng baboy. Ngunit ang isang aso ay nagsisimula ng manganak, kaya pinatuloy niya ang mga aso sa kanyang bahay upang doon manatili. Kinabukasan, natuwa si Hirako dahil nagsilang ang aso ng 4 na tuta. Akala ni Hirako na sisibat din ang mga aso pag nagtagal, pero ang mga ito ay nagsilbi sa kanya na maghunt at magbantay ng kanilang tirahan, kaya naman inampon niya ang mga aso at binigyan niya ng mga pangalan. Gumawa ulit siya ng kanyang mas pinagandang bahay, kasabay ng paglaki ng mga tanim naging mas maganda ang kanyang farm, at mas masaya na siya ngayon dahil nakaka-harvest na siya at mas payapa na ang lugar. Samantala, nang kamustahin ng Diyos si Hirako, nai-stress ito dahil napagtanto nito na nailagay niya si Hirako sa Death of Forest, na talagang napakamapanganib na lugar, at nagsisisi siya, sapagkat labag na sa kanilang patakaran kung ang isang kaluluwa ay kanya pang gagalawin, once na ito ay nabigyan na ng buhay. Sa kabilang dako, gamit ang Omnitools, nalaman ni Hirako na nakakapagtanim siya ng gulay kahit walang mga binhi, basta't naiisip niya ang gusto niyang patubuin dito habang nagbubungkal, at mabilis ding lumalaki ang mga gulay basta't gamit niya ang Omnitools. Dahil baguhan siya sa pagtatanim, nalaman niyang kailangang kuberin ng lupa ang ibaba ng patatas,
upang ang laman nito ay hindi ma-exposed sa araw at mag-green na nagkukos ng pagiging poisonous nito. Pagkatapos ay humukit siya ng rebulto na kawangis ng mga Diyos, bilang pasasalamat sa kanyang biyaya at sa omnipotent tools na natanggap niya. Dahil doon nakakapagluto na siya ng nilagang kuneho kahit walang asin ay goods na, kumpara sa inihaw na kuneho na lang palagi. Ang next na project niya ay magtanim ng mga fruit trees sa paligid ng kanyang lugar, para sa susunod ay pwede siya makapag-fruit salad. At kapag may free time siya ay nakikipaglaro siya sa mga aso na mas lalong nagpapasaya sa kanya. Dahil tubig ang basic needs ng mga halaman, tinulungan siya ng mga doggy makahanap ng ilog bilang water source, at sinasamahan pa siya ng mga doggy masuri ang kagubatan ng hindi naliliga, sapagkat plano niya gumawa ng irigasyon papunta sa kanyang farm. Ngayong sureball na ang tubig, pinalawak na ni Hiroko ang kanyang garden, sapagkat balak pa niya magtanim ng mga iba pang mga gulay upang pampalasa, kabilang ang soybean, ngunit wala nga pala siyang asin. Nang dumating ang taglamig, nag-imbak na si Hiroko ng mga pagkain at kahoy, bagamat sinubukan niyang magsuot ng balat ng kuneho upang pangontra sa lamig, ngunit hindi niya kinakaya dahil napakabaho nito. Kaya naman si Kuro ay may ipinakilala sa kanyang higanteng gagamba na kayang gumawa ng panyo, kaya nag-decide si Hiroko na patirahin ang gagamba sa malaking puno, at kapalit ang patatas, gumagawa ito ng mga damit basta't meron siyang balat ng hayop bilang materyales. Ngayong makakaya na mairaos ni Hiroko ang taglamig, kaya pinangalanan niya itong Zabuton at ginawan pa siya ng mga gamit sa kanyang bahay, katulad ng kama at kurtina. Sa pag-ulan na ng nyebe, nagpapasalamat pa rin si Hiroko dahil meron siyang nakakain at maayos na bahay, ngunit kasabay nito ang kanyang pagkalungkot dahil matagal ng panahon nang huli siyang nakipag-usap sa tao. Pagkalaon, sa pagsapit ng tagsibol, ang mga dating mga tuta ay lumaki na, at nakahanap ng kani-kanilang mga jowa, habang si Zabuton ay nagkaroon na rin ng mga Junakis, mapapasana all na lang talaga ang ating bida. Habang nagbubungkal, ay nakarinig ng alarma si Hiroko galing kay Zabuton, kaya naman itinuro sa kanya ni Kuro sa kagubatan upang matignan, at nagulat siya nang makita ang isang batang babae na halos walang saplot. Nang humingi ng tulong ang batang babae, agad itong nilapitan ni Hiroko, ngunit ito ay biglang kumagat sa kanyang leeg at mabilis na nagbago ng anyo. Nagulat si Hiroko nang ito ay nag-transform sa pagiging chicks na vampire, ngunit ginulpi ito ng mga doggy at bumalik sa pagkabata. Sinabi nito na hindi siya kalaban, wala lang talaga siyang choice kundi lumapang kay Hiroko, dahil yun lamang ang paraan upang makarecover siya. Nalaman ni Hiroko na ginulpi ito ng kanyang mga aso dahil gusto nitong kunin ang isa sa mga doggy, ngunit naawa siya sa babaeng vampira kaya pinayagan niya ulit itong lumapang sa kanya upang makabawi ito ng lakas. Dahil napalagay ang loob ni Hiroko sa kanya, dinala niya ito sa kanyang farm, at hindi makapaniwala ang babae sa dami ng bagong pananim na kanyang nakikita, at binigyan ni Hiroko ito ng kamatis, na nagustuhan naman ng babae. Nagpakilala siya bilang si Ruroshi, at nagpatuloy silang mag-harvest pa ng mga pananim. Nalaman din ni Hiroko na si Ruro ay kasalukuyang nag-aaral ng herbal medicine, at tumakas siya matapos makipag-away sa mga kurap na mga maharlika, dahil gusto ng mga ito na agawin ang kanyang mga pag-aaral. Napagdesisyonan ni Ruro na magtago sa kagubatan, dahil wanted siya sa kanilang lugar, kaya sinamantala na niyang tumuklas pa ng mga halaman, at nagulat siya nang nakatira si Hiroko sa Depth of Forest, habang nag-aalaga ng mga malalakas na mga hayop. Ipinaliwanag ni Hiroko, na nanirahan siya rito dahil hindi siya magaling makihalubilo sa mga tao, ngunit nang tumagal na laman niyang hindi niya kayang maging sad boy forever, kaya naman nakiusap si Hiroko kay Ruroshi na manirahan kasama niya. Kahit na kinikilig si girl dahil sa isang proposal, ipinaliwanag niyang isa siyang vampira at pugante, ngunit desperado ang ating bida, kaya okay lang yun basta't may baby cakes na kasama, kaya't bumigay si ate girl kasabay ng pagpayag sa alok, at agad na sumugod si Hiroko, at nang gabing yun isinuko na ni ate girl ang bataan. Sana all. Kinaumagahan, ganado magbungkal si kuya mo, habang napansin niyang bumata si Ruro,
sinabi ni ate mo na pangonsensya niya daw yun kay Hirako, para hindi dumalas ang malulupet na balak niya sa kanya. Binati ni Hirako si Ruro, dahil siya ang pangalawang tao na residente sa kanyang village, kaya't nagdemand na si Ruro magpatanim ng mga herbal plants, at agad na sumangayon si Hirako sa kahilingan ng kanyang baby cakes. Sana all. Dahil sa pagiging isang night person ng isang vampira, nalaman ni Hirako na hirap gumising si Ruro sa umaga, pero malaki ang in-improve ng pamumuhay sa farm simula nang dumating si Ruro sa piling niya. Dahil sa luto ni Hirako na walang lasa, kaya pati ang asin ay si Ruro pa rin ang nagturo sa kanya, at halos nakita na pala ito ni Hirako nung unang beses na maghukay siya. Habang umiinom ng tsaa, nakarinig sila ng alarma galing kay Zabuton. Nang ito ay kanilang puntahan, nakita nila ang isang angel na Ikelam Oses, at agad na pinalaya ito ni Hirako kasabay ang paghingi niya ng pasensya. Ngunit hinahanap pala ng angel si Ruro para hulihin, at syempre ginulpi din ito ng mga aso. Kinalaunan, inimbitahan ni Hirako ang angel sa kanilang bahay. Sinabi ni Ruro na kahit siya ay hindi rin nakaligtas sa hagupit ng mga aso, at nang tanungin ng angel kung sino si Hirako, nahihiya pang ang sinabi ni Ruroshi na si Hirako ang kanyang beba loves. Sana all. Nagpakilala naman ng angel bilang si Tia. Sinabi ni Tia na si Ruro ay target niya dahil wanted ito sa pagsabog na nagawa niya sa bayan dahil sa mga experiment nito, at dito lang pala niya mahahanap ito sa kagubatan. Depensa ni Ruro, dahil yun sa mga demanding na mga maharlika, at least siya ay matalino, hindi katulad ni Tia na puro muscle lang ang panglaban, ngunit hindi maitatanggi ni Ruro na talagang malakas si Tia. Naninibago si Tia dahil sa character development ni Ruro. Sinabi ni Ruro na na-realize niya ang kanyang kahinaan dahil sa mga aso, at agad na inalok niya si Tia na tumira kasama na nila dahil magugustuhan niya ang farm na ito, at nagtatakang nagulat na lang si Tia. Kaya't inilibot si Tia ng donya sa kanilang hasyenda, habang pinatikim pa siya ni Hirako ng sariwang repolyo at ginugol nila ang araw nila sa pagha-harvest ng mga gulay. Kinagabihan, talaga namang nagustuhan ni Tia ang strawberry, habang si Ruro ay pinilit si Tia na mamalagi na kasama nila, dahil kailangan niya ng katuwang sapagkat sukong-suko na ang bataan pagdating kay Hirako. Pagkalipas ng ilang araw, nagustuhan na rin ni Tia ang pamumuhay sa farm, kaya't hiniling niya kay Hirako kung pwede paparamihin ang mga tanim nila na strawberry. Sinabi ni Hirako, natatakot siyang palawakin ang taniman ng strawberry, sapagkat talagang kukulangin sila sa tauhan at baka maraming masasayang na bunga, kung hindi nila kayang kainin ito lahat. Napansin din ni Hirako ang mga bagong cute na tuta, kaya't gumawa na siya ng kanilang dog area at mas malaki pang bahay, dahil sa lumalaking pamilya ng mga doggy. Habang ang mga anak naman ni Zabuton, ay nagpaalam na sa kanilang pakikipagsapalaran, at si Tia ay nagpaalam din at babalik din daw siya makalipas ang ilang araw. Nang bumalik si Tia, kasama niya ang mga babaeng high elf na tiyak na makakatulong sa farm at pagkatapos magpakilala ng mga elf, nakiusap sila kay Hirako na kung pwede ay tumira kasama nila. Ikinwento ni Tia na sila ay matagal nang walang permanenteng tirahan, sapagkat ang kanilang mga lahi ay naubos nang madamay sila sa digmaan, at nakiusap din si Ruro kay Hirako na tanggapin ang mga elf sapagkat sila ay may mga kakaibang talento. Kaya't pumayag na nga si Hirako, at sinimulan na nga niyang mangolekta ng mga kahoy na gagamitin sa paggawa ng mas malaking bahay, at nagulat sila Leia nang putulin ni Hirako ang puno sa isang was-iwas lamang. Dahil likas sa mga elf ang kaalaman pagdating sa konstruksyon, kaya natapos agad nila ang bahay sa loob lamang ng 10 araw. Ang bahay ay may 2 storage na napaggigitnaan ng living room, na pwedeng magtipon upang makipag-marites habang nagkakape at sa taas ay mga private room na ng mga girls, kaya't napalagay na ang loob ni Hirako dahil masasaya na ang kanyang mga baby cakes. Nice! Samantala, dahil sa masayang pamumuhay ng mga elf sa farm, sila ay gumawa ng pugon upang makagawa sila ng mga kagamitang bakal, upang pasasalamat nila kay Hirako. Habang si Hirako ay patuloy na namamangha sa kanila dahil sa dami ng kaya nilang gawin, ngunit sinabi ni Leia na malaki man ang kanilang naitulong,
hindi pa rin nila magawa ang magparami, kaya't si Hiroko na lang ang kanilang nakikitang pag-asa. Sana all. Isang araw, nang makita ng mga elves ang bukirin ng trigo, sinabi ni Hiroko na sila ay nakapag-ani na nung nakaraan at sakto si Liz ay may dalang yeast, kaya naman agad silang gumawa ng tinapay, at masayang nag-food trip na naman ang mga itik. Ngunit sa sandaling iyon, nalaman niya kay Ruro na ang orihinal na may-ari ng lupain na ito ay ang Demon Lord. Agad namang nag-aalala si Hiroko, pero tiniyak ni Ruro na si Hiroko na ang bagong may-ari ng lugar na ito, dahil siya mismo ang nagtayo dito. Kinagabihan, napag-usapan nila si Hiroko dahil sa angking galing nito sa pagiging farmer, at pati na rin ang pagpapaamo nito sa mga Inferno Wolves kabilang ang isang Demon Spider. Kahit na puno ng surpresa ang ating bida, hindi maiwasan na magtaka ang mga girls kung bakit kakaunti ang kaalaman ni Hiroko pagdating sa mundo at sa mga angel kabilang na rin ang mga elves. Kinaumagahan, si Zobotan ay may nahuli na queen bee at dahil hindi naman ito magiging banta sa kanila, kaya ginawan na ito ni Hiroko ng bahay kung saan gagawa ito ng pugad at honey. Pagkatapos, si Hiroko ay naghukay ng imbakan ng tubig at sinabi niya kay Leia na plano niyang kumuha ng tubig sa ilog. Gamit ang lupa na nahukay ni Hiroko, gumawa siya ng concrete base sa tulong ng Omni Tools, at ito ang naging materyales para sa magiging kanal, habang ang mga girls ang nagposisyon ng tama para mabuo ang waterways, at ito na ang gagamitin para sa pagpapatubig sa mga tanim. Samantala, may nahuling mabangis at malaking isda si Hiroko sa kanilang waterways, habang si Ruro at Tia ay nagdadalawang isip kung ligtas ba itong kainin, dahil ang uri ng isda na ito ay matatagpuan lamang sa Depth of Forest. Pero nang sinimulang tikman ito ni Hiroko, doon lamang natiyak nila Ruro at Tia na masarap at ligtas ito, habang ang mga elves ay mabilis na nakaabang para matikman. Dahil may sapat na silang tubig, nagsimula na si Hiroko na mag-land preparation para sa kanyang gagawing palayan, at nang ito ay matapos, sinunod naman niya ang pagpapatubig dito. Sabi nga sa kanta ang magtanim ay di biro, kaya't humingi siya ng tulong sa mga elves para itanim ang mga punlang palay, at sa mabilis na panahon nagbunga ito na agad din namang hin-harvest ng mga girls, at pinatuyo ang mga palay. At ang sumunod na proseso, ay ang paggamit ng lumang thresher para matanggal ang mga bunga sa natirang mga tangkay, gumamit din siya ng pangsala at binayo upang mahiwalay ang ipa sa bigas. Sana all. Pagkatapos ng bayuhan, niluto na ito ni Hiroko para gawing rice ball at nang ito ay ready na, agad namang tinikman ito ng mga girls na lubos silang nasarapan, dahil ito ay may palaman na salted fish, habang isang butil na lang ang natira para kay Hiroko. Pagkatapos nilang palawakin ulit ang palayan, nakita ni Hiroko na naglilinis ang mga girls gamit ang magic, kaya naisip ni Hiroko na gumawa ng paliguan para maiwasan nila ang pagligo sa ilog pagtuwing taglamig. Sa kanilang paggawa ng paliguan, naging mabilis naman ang naging pagbuo, ngunit inaalala ni Hiroko na maari nilang madumihan ang ilog kung ibabalik nila ang nagamit na nilang mga tubig, kaya't kumuha si Tia ng mga slime para ito ang maglilinis ng tubig nila sa purification pool. Nang nakaipon na si Hiroko ng mga kahoy para sa gagamitin nilang pangpainit ng tubig sa kanilang paliguan, ipinaliwanag ni Hiroko ang mga hakbang kung paano ang tamang pagligo dito. Ngunit gusto ni Leia na i-demonstrate ni Hiroko dahil first time nilang makakasubok ng steam bath. Yeah, boy. No choice si Hiroko kung di ituro ito, nang masubukan niya ulit magbabad nakaramdam siya ulit ng lubos na ginhawa dahil sa mainit na tubig, ngunit lalo pang uminit ang tubig nang biglang pumasok ang kanyang mga baby cakes at sumali na upang makaligo. Kahit na sinubukan ni Hiroko umalis para makapag-enjoy sila, ngunit hindi siya pinayagan ni Ruro at Tia, dahil mas masaya daw kung sama-sama at walang mag-iiwanan. Sana all. Kinabukasan, ang mga aso ay nakahanap ng 5 elves na galing din sa pangkat nila Leia, at ipinaliwanag din ni Leia na ang mga ito ay nahiwalay sa kanila 200 taon na ang nakakalipas. Malugod na tinanggap ito ni Hiroko, at agad na nagmungkahi si Leia na sila ay gumawa ng isang malaking bahay, nang sa ganun makakasama nila si Hiroko sa iisang bubong,
para maisakatuparan na nila ang pagpaparami ng kanilang lahi. Yeah, boy. At nang sandaling yun, naalala ni Kuro ang kanyang buhay bago siya maampon ni Hirako. Ikinuwento niya na malaya siyang namumuhay sa kagubatan at walang nakakatalo sa kanya kahit na sino man. Ngunit nagbago ang lahat, nang tinalo si Kuro ng isang babaeng aso, nang kinalaunan ito ay naging kanyang asawa, sila ay nagsama at naglakbay habang buntis ito, ngunit ng mga panahon na yun nakasalubong nila ang isang oso na umatake sa kanila. Bagamat lubusan silang sugatan, sila ay naglakbay pa rin at napadpad sa lugar ni Hirako. Inakala pa nga ni Kuro na yun na ang kanilang katapusan dahil sa malakas na kapangyarihan na darama niya sa Omnitools, ngunit sila ay pinakain at inalagaan ni Hirako. Di nagtagal, tinanggap nilang bilang amo si Hirako at nagsilbi sila upang pasasalamat sa kabaitan ng kanilang master. Kahit na nag-aalala si Kuro dahil kilala sila sa pagiging Inferno Wolf, ngunit hindi na iyon importante dahil napakaswerte nila na nakilala niya si Hirako. Dahil natapos na ang bagong bahay ni Hirako, pinakita sa kanya ng mga girls ang loob ng bahay, na talaga namang nakakamangha sa ganda at lawak nito. Pinakita din ang kwarto ni Hirako, sumunod ang dining room kung saan sila ay magkakainan, sa likod naman ay kusina, habang sa ibaba ay ang kanilang basement na sakto ang temperatura para sa pag-iimbakan ng mga pagkain at kahoy, dahil nilaliman talaga ang paghuhukay dito ni Hirako. Habang sa second floor ay ang private room ng mga girls, at syempre dahil mga elves ang gumawa ng bahay, hindi mawawala ang pinaka-espesyal na kwarto para sa main event. At syempre dahil dog lover si Hirako, naglagay siya sa harapan ng pintuan ng estatwa nila Kuro at Yuki. Samantala, dahil tomgots na ang mga baby cakes ni Hirako, naisipan niyang magluto ng curry, kaya't sinama niya ang mga ito upang kumuha ng mga spices para makagawa ng curry powder. Una nilang kinuha ay ang cumin na magbibigay ng aroma, sumunod ay ang turmeric na magpapakulay sa curry powder. Sinunod na rin nila ang coriander, pati ang cilantro leaves, na matapang ang amoy na makakaya kang ipaglaban sa lahat pati sa mga aso. Hindi rin kinalimutan ni Hirako ang black pepper at cayenne peppers nang sa ganun ay makapag-proceed na siya sa pagluluto. Nang makumpleto na ang lahat ng sangkap, sinamahan siya ni Leia sa pagluluto, at nang masangkot siya na ang karne ng kuneho, sinunod namang ilagay ang cumin para maghalo ang aroma nito at mantika ng karne. Pagkatapos, ay iginisa na ang sibuyas, luya, bawang, kamatis para maging paste ito, at inilagay na niya ang mga durog na mga spices, at muling inihalo na ang karne nang sa ganon hihintayin na lang itong maluto. Ngunit napagtanto ni Hirako, na hindi kumpleto ang curry kung wala silang tinapay, kaya agad silang nag-bake nito habang marami pa ang dumadating dahil sa mabangong amoy ng curry. Kinahapunan, nang maluto na ang putahe, ipinaliwanag ni Hirako kung paano ang pagkain ng curry kasama ang tinapay. Dahil nagustuhan ito ng lahat, naka-second batch na agad ang mga elves para kumuha ulit ng curry, habang si Hirako ay masaya dahil busog-lusog ang mga girls sa kanyang inihain. Sa pagsisimula ulit ng taglamig, ang lahat ay abala sa kanilang mga gawain para paghandaan ang winter, kaya naman si Hirako ay nag-ipon na ng mga kahoy, pati na rin ang mga dagdag pang mga kumot na ginagawa ni Zobuten. Sunod naman na ginawa ni Hirako, ay naglagay ng gulay sa mga box, tapos ay saka tatakpan ng kumot at nyebe para mapreserba. Kinagabihan, napag-usapan ng mag-asawa ang paggamit ng magic, sinabi ni Hirako na siya lamang ang hindi kayang gumawa nito, at tanging pagluluto at pagfa-farming lamang ang kaya niyang gawin. Pero malambing na sinabi ni Ruro, na si Hirako ang tanging kahanga-hanga sa lahat, dahil wala pang sino man ang nakatagal ng ganito sa gitna ng Depth of Forest, at nakapagtatag ng ganitong klase ng pamumuhay. Nang umulan na ng nyebe, dahil mas madalas na silang nasa loob lamang ng bahay, naisipan ni Hirako na gumawa ng ilang board games tulad ng Reversi, chess at mahjong, para hindi siya ang palaging pinaglalaroan ng mga girls.
Nang maipaliwanag ni Hirako ang mechanics ng mga games, sinabi ni Ruro na basic lamang itong laruin, ngunit sabi ni Tia, na kahit na simple ito nagiging komplikado ang laban kung gagamitan mo ng strategy. Kaya naman hinamon ni Ruro si Tia sa reverse, at nang sa kalagitnaan ng laro sigurado na ang panalo ni Tia, ngunit gumamit si Ruro ng pinagbabawal na teknik para maulit ang laban, pero si Tia ay nag-magic para maibalik ang lahat sa dati nitong ayos. Nang tignan naman ni Hirako ang mga elves, nagulat siya dahil nagko-coach si Kuro sa laban ng dalawang girls, at pagtingin niya naman sa kabila mas nagulat siya dahil sa umaatikabong laban ng mga doggy. Ngunit biglang dumating si Ruro, at umaasang makakatikim ng panalo kay Kuro, pero madaling natapos ang laban nang wala man lang siyang napapanalo. Samantala, pinangunahan ni Hirako ang larong mahjong at kumpiyansang dito ay maipapanalo niya si Ruro, dahil sa komplikado nitong rules, ngunit nang magpakita na ang lahat ng mga kanilang hawak, nagulat si Hirako na siya ang pinakakulelat at si Kuro ang champion, at ayon sinamahan na lang niya si Ruro sa sulok. Habang nagdadaan ang taglamig, patuloy lang silang naglalaro ng kabilang na ang bowling kung saan nanalo din sa wakas si Ruro, at every other day ay nagha-hotpot naman sila. Sana all. Sa unang araw ng tagsibol, agad nilang narinig ang alarma ni Zobuten at namataan nila ang isang dragon wyvern na papalapit sa kanila. Nang bumuga ng apoy ang wyvern, agad nagcast ng shield si Ruro at Tia para maprotektahan ang lahat, ngunit kumalat ang apoy at mabilis ding napinsala ang ilan sa mga tanim. Sa pagkakataong ito, dahil sa kagustuhan mapigilan ng panganib, biglang nakagawa si Hirako ng isang spear na labis niyang pinagtaka, at mabilis niyang ibinato ito sa wyvern na nagpowasak sa mga barrier at pakpak nito, sabay pinasundan pa ulit niya na ito namang bomb-utes sa katawan ng dragon. Nang puntahan nila ito sa kagubatan, sinabi ni Ruro na napaka-rare na nilalang ang wyvern, kaya't hinala ni Hirako na sadyang ipinadala ito, ngunit sinabi ni Tia na kung totoo man yun, hindi lang isa ang kanilang ipapadala dahil napakahalagang dragon nito. Kahit sa kabila pa rin ng pangamba ng lahat, naisipan pa rin ni Hirako na iuwi ang karne nito. Pagdating sa bahay, niluto ni Hirako sa 3 dish ang karne ng wyvern, habang ang mga girls ay sarap na sarap dahil isa itong delicacy, habang si Ruro at Tia ay hindi pa rin makapaniwala sa lakas ni Hirako. Mabuti na lang na mga aso daw ang una nilang nakaharap at hindi si Hirako. Sa kabilang dako, sa kastilyo ng Demon Lord, nagpanik ang mga general matapos makatanggap ng ulat ng mapaslang ang isang wyvern ng isang tao lamang. Iminungkahi ni Bizel na kailangan nilang gumawa ng aksyon bago pa ito malaman ng publiko. Samantala sa Gatekeeper Dragons, napag-usapan nila Doraemon at Gucci ang lakas ni Hirako, na kahit naka-dragon form siya ay hindi siya makakaligtas sa sibat nito, kaya payo ni Gucci na katangahan lamang ang pag-atake. Kinabukasan, naisipan ni Hirako gumawa ng isang alak mula sa ubas dahil matagal na rin daw nung huli siyang makapagwalwal. Mukhang excited na ang mga girls, kaya't sinimulan na nilang mag-harvest at nilagay na nila ang ubas sa isang container, upang ito ay kanilang babayuhin ay tatapakan pala, at si Hirako ang tagasahod ng makakatas nila. Para mas masaya, sinama nila si Hirako sa pagkakatas habang kumakanta ng isang awiting galing sa kanilang tradisyon. Kinalaunan nakaipon na rin sila ng mga katas ng mga ubas at lalagyan na lamang ng yeast para sa fermentation. Nice! Samantala, galit na nalaman ng Diyosa ng Agrikultura ang kapalpakan ng kanyang ama, dahil naipadala niya ang isang tao sa Depth of Forest at naibigay pa nito ang replika ng Divine Spear kay Hirako, ngunit ang pinakamasaklap bakit daw isang matandang lalaki ang kanyang estatwa na ginawa ni Hirako. Samantala, muling nag-alarma si Zobuten at nakita nila Hirako ang isang babaeng vampira, habang nagulat naman si Ruro dahil ito pala ang pinsan niyang si Flora. Nabalitaan ni Flora na may isang pangit daw na angel na gustong dakipin ang kanyang ate kaya siya nagpunta sa kagubatan upang hanapin ito.
Nagulat naman si Flora na nasa likod lang pala niya ang angel na tinutukoy niya, at nang inalok naman siya ni Hiroko na manatili upang makapagpahinga, nag-aalinlangan naman siya dahil sa mukhang ampaw daw si Hiroko. Ngunit sinabi ni Ruro, na asawa lang naman niya ang leader dito at amo ng mga Inferno Wolves at nakapatay lang naman ng isang wyvern, kaya mabilis na nagpaumanhin si Flora. Kinagabihan, pinaghanda ni Hiroko si Flora ng masarap na pagkain at napansin nito ang isang tofu. Sinabi ni Hiroko na gawa iyan sa isang soybean, at katulad ng keso at alak, nagpa-process iyan sa pamamagitan ng fermentation sa tulong ng mga microbes. Dahil sa mga narinig, na-excite naman dito si Flora at nagkaroon ng interest upang pag-aralan ang tungkol sa mga microbes. Nang makalipas ang ilang araw, ay umalis muna si Flora para makapaghanda sa kanyang mga bagong pag-aaral, at pagkaraan din ng isang buwan, bumalik siya dala na ang kanyang mga maid upang magsilbi ng buo kay Hiroko. At napansin din ni Hiroko, na sila ay may dala ding 2 baka, kaya natuwa siya dahil maaari na rin silang gumawa ng butter at keso. Ngunit na-realize ni Tia na siya lamang ang wala pang ambag sa lumalaking mga babae ni Hiroko, kaya naman nagsama siya ng kanyang tauhan na sina Gran Maria, Kudel at Corone, kasama din ang ilang mga lizardmen sa pamumuno ni Dagan na may dala pang manok. Nice! Salamat sa mga maid ni Hiroko, mabilis na natatapos ang mga gawaing bahay pero kahit nabihasa sila sa ganitong trabaho, napansin ni Hiroko ang kakulangang alam nila pagdating sa pagluluto, kaya tinuruan niya ang mga ito. Habang ang 3 guardian angel naman ay inatasan ni Tia, na magpatrolya sa kagubatan para sa seguridad, at ang mga lizardmen naman ay katulong ni Hiroko sa trabaho niya sa labas. Ngunit may pasurpresa na naman si Leia, at nagdala na naman ng maraming mga babaeng elves. Nang tanungin ni Hiroko na bakit wala silang mga lalaki, sinabi ni Leia na hindi nakaligtas ang kanilang mga kalalakihan nung digmaan, pero nandyan naman daw si Hiroko ang sagot sa kanilang problema. Sana all. Paglipas ng ilang araw, nagpatawag ng pagpupulong si Hiroko sa mga leader ng mga bawat pangkat, upang tanungin sila na kung ano ang magandang ipangalan sa kanilang village. Bagamat nagmungkahi si Ruro at Ann sa kanilang mga naisip na pangalan, na Makia Village or Death of Forest, ngunit hindi ito nagustuhan ni Hiroko dahil masyadong pangit kung papakinggan, hanggang si Zobotan ay itunuro na ang puno sa labas, at dito napagpasyahan ng lahat na tawagin ang kanilang nayon, na The Great Tree Village. Kinagabihan, masayang inanunsyo ni Hiroko ang pangalan ng kanilang nayon, at pagkatapos ay naging masaya ang lahat at isinisigaw nila na si Hiroko ang kanilang chief of village. Pagkatapos, sila ay nagdiwang at uminom ng kanilang alak at nagwalwal buong magdamag, nang malasing na ang ilan sa kanila nakita si Hiroko ni Tia, at basta may alak may balak, habang si Hiroko ay ramdam niya ang tamis ng alak at thankful sa kanyang buhay ngayon. Kinabukasan, bagamat opisyal ng alkalde si Hiroko ng Great Tree Village, hindi pa rin nabago ang kanyang mga araw-araw na tungkulin, hanggang sa pinadala ng Demon Kingdom ang mensahero nilang si Bizel. Nagbigay si Bizel ng isang regalo upang pagpapakita ng mabuting intensyon ng Demon Kingdom, pero nais niyang pag-usapan ang tungkol sa pananatili ng nayon ni Hiroko sa lupain ng Demon Lord. Naalala ni Hiroko na ang lupain ito ay pagmamay-ari ng Demon Lord, kaya bilang isang chief village, iminungkahi niyang magbabayad siya ng buwis na 10% taon-taon. Bagamat naisip niyang masyadong mababa iyon, ngunit nagulat siya nang tinanggap agad ni Bizel ang alok at nagpirmahan sila para sa isang kontrata. Nang nagpaalam na si Bizel, nagbigay sila Hiroko ng isang regalo bilang pasasalamat din at humanga ang mga girls sa mahusay na negosasyon ng kanilang alkalde, dahil kadalasan ang buwis ay pumapatak sa 50 to 60%. Dagdag pa nila, na opisyal ng kinikilala ang kanilang nayon ng Demon Lord, advantage din ito na may proteksyon na din sila sa ilalim ng kaharian nito. Sa kabilang dako, nagulat ang mga general nang malaman na madaling nagpasakop ang kampo ni Hiroko sa kanila,
kaya si Randan ay naghihinala na baka mayroong hidden agenda daw ang Nayon, dahil may puwersa ang mga ito para pumatay ng Wyvern. Sinabi ni Bizel, na wala siyang nagawa kung di sumang ngayon sa kasunduan dahil mamamayan nito ang Vampire Princess, kasama din ang Angel of Annihilation kabilang din ang hukbo ng mga High Elves at grupo ng mga Inferno Wolves, pati na rin daw ang 3 Killer Angel. At nang buksan ni Gratz ang regalo para malaman kung ligtas ito, natukoy naman ni Bizel ang telang pinagbalutan nito na gawa ng isang Demon Spider, na lalong kinatakot nila dahil maski ang Demon Lord ay nahirapan makipaglaban dito. Samantala, si Dorian naman ay bumisita kila Hiriko at nagbigay sila ng regalo na espada. Sinabi ni Gucci na sila ng master niya ang pinakamalapit na kapitbahay nila mula sa timog. Napansin pa rin ni Hiriko na patuloy na nakayuko si Dorian kaya naman naging tao ito at humingi ng pasensya. Kinagabihan, sila ay kumain at nag-inuman hagang si Dorian naman ay nalasing na at gustong magpaampon kay Hiriko. Ngunit sinabi ni Gucci na magiging pabigat lamang siya dito at mayroon siyang responsibilidad sa kanyang teritoryo, kaya napilitan na itong umuwi. Kinabukasan, naisipan ni Hiriko gumawa ng guest house para sa mas magandang paraan ng pagtanggap ng mga buwisita, kaya ang mga elves ay gumawa ng bahay na para sa 30 katao. Sumunod ay pinag-usapan nila ang tamang pagsalubong sa mga buwisita, dahil napansin niya na kapag nagpatunog si Zobotan ang lahat ay naaalarma dala ang mga armas nila na parang may riot, kaya ginawa nila si Zobotan ng isang kampana senyales na ito ay mga bisita lamang. Iminungkahi din ni Anne at Dagon na kailangan ay marami silang haharap sa mga bisita, habang si Flora at Ro ay naka-in-charge naman sa pagbantay sa mga magiging bisita nila pagdating ng gabi. Sa sumunod na araw, bumisita ang grupo ng mga Beastmen sa pamumuno ni Garf mula sa Howlang Village. Nais nilang magkaroon ng relasyon sa Nayon ni Hiriko. Kaya si Ruro ang nanguna sa pakikipag-usap sa mga ito, dahil duda siya sapagkat napansin niyang ang ilan ay nakatago sa malayo, agad namang humingi ng pasensya si Garf at naging malinaw na magpapakabait sila sa loob ng Nayon. Pinatuloy nila ang mga Beastmen sa guest house, at nilock ang pinto. Sinabi ni Tia na hindi pa rin sila sigurado kung sila ay mabubuting tao, dahil hindi sila kagaya ng mga naunang bisita na may mga binigay na regalo. Pagdating sa kusina, napansin ni Hiriko na hindi ganun kaenggrande ang pagtrato nila sa mga bisita ngayon dahil tutol dito si Anne, ngunit nakiusap pa rin si Hiriko na kahit papaano ay magbigay din sila ng kaunting alak sa mga ito. Napag-alaman ni Hiriko, na nalaman nila Garf ang kanilang nayon mula sa mga tauhan ng Demon Lord. Sinabi rin ni Garf na ang ikinabubuhay nila sa Howlang Village ay sa pamamagitan ng pangangaso o pagmimina, at nakikipag-trade sila ng mga kalakal mula din sa mga ibang nayon. Nalaman din ni Tia, na nagkaroon sila ng problema sa dating kapalitan na nayon at nagpas siyang maghanap ng bagong makakatransaksyon. Sinabi rin nila na kaya sila ay nagtago kanina dahil kailangan nilang mag-report pa uwi, kung sakaling may mangyari sa iba nilang kasama. Kinabukasan, napagkasundoan na nila Hiriko ang kanilang pakikipagnegosasyon sa bawat isa, at pati na rin ang mga kalakal nila Garf tulad ng mga kagamitang gawa sa bakal at mga salamin, na nagustuhan naman ni Hiriko, at nais nila Garf ang kapalit naman nito ay mga pagkain at mga spices na galing sa pananim ng Great Tree Village. Kinalaunan, sa pag-alis nila Garf humingi siya ng pasensya dahil wala silang dalang regalo, sapagkat wala silang ganoong kaugalian sa kanilang nayon, ngunit nangako siyang magdadala sa susunod na pagbisita, pero sinabi ni Hiriko na hindi importante ang regalo, kundi ang mabuting pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Makalipas ang ilang linggo, ginampanan ni Tia at ng mga Lizardmen ang pagpunta sa Howlang Village dala ang mga kalakal kasama din si Dorian, para mas mapabilis ang kanilang paglalakbay, at ang kapalit naman nito ang isang drum ng alak na lalaklakin ni Dorian. At nang makabalik sila Tia, nagkwento siya na nagulat ang mga Beastmen nang makita si Dorian, at kinailangan din niya magbigay ng free sample para magustuhan nito ang mga kalakal at nagtagumpay sila sa pakikipagpalitan. Sinabi na din ni Tia,
na may 20 na tao na gustong manirahan sa kanila at lahat sila ay mga babae na naman ni Hirako. Medyo nadismaya pa nga sa lagay na yan si Hirako, halos lahat ay mga babae at nangangamba siya sa kinabukasan ng nayon, kaya naman humiling siya na kung pwede ay magsama din sila ng 3 batang mga lalaki. Kinabukasan, nagpakilala si Sena at nagparating ng pasasalamat sa pagtanggap sa kanila, kasama din ang mga cute na 3 batang mga lalaki, habang si Hirako ay ipapaubaya na niya sa mga ito pagdating ng araw, ang mga elves na katengketi ng magka-Junakes. Sana all. Nang una ay nahihiya pa nga ang mga ito at inakalang aabusuhin sila, pero nang tumagal ay kumapal na rin ang mga mukha nila at mabilis nang nasanay sa pamumuhay sa nayon. Napansin din ni Hirako na pati si Sena ay gumagamit ng magic, at halos lahat ng tao sa nayon ay marurunong pati ultimo mga alaga nila hanggang sa slime ay nagpasikat sa kanya. Kaya nag-harvest na lang si Hirako ng apple, ngunit may malakas na pagyanig ang nangyari at agad na nag-report si Maria na may nagjujumbagan daw na bear at viper sa may bandang wakali ng kagubatan. Dahil nalaman ni Hirako na pwedeng machibog ang mga ito, pinuntahan nila ang mga halimaw at inutos niya na ibaba siya at inatake nito ang dalawa sa isang beses lamang. Sa kanilang pagbalik, ang 3 angel ay humanga sa pagka-overpower ng kanilang chief, dahil maski sila ay hindi nila mapapatay ang mga ito ng isang pag-atake lamang. Gamit ang karne ng oso at alak, nagluto si Hirako ng grapple bear wine stew habang ang mga girls ay nanghihinayang sa paggamit ng kanilang wine. Pagkatapos naman ay niluto niya ang fried bloody viper na nagustuhan naman nila, pero gusto pang i-level up ni Hirako ito. Kaya't pumunta siya kay Flora, at humingi ng isang bacterial agent dahil kailangan ni Hirako ng isang solution na papatay sa microorganism, kaya binigyan siya ni Flora ng isang mild potion. Nag-update din si Flora tungkol sa progreso ng miso. Ngunit bigo pa rin siya at wala siyang nakikitang fermentation kaya sinubukan niyang sandutan ito ng chemical, ngunit agad na pumutok. Kinabukasan, kumuha si Hirako ng itlog ng mga manok at saka hinaluan niya ng asin, suka at olive oil para makagawa ng mayonnaise na perfect para sa fried viper. Nice. Sinunod na rin nila ang miso para di na napuputukan pa si Flora, kaya nagpakulo na sila ng mga soya at binayo ito at saka pinalo-palo, tapos ay hinulman nila pabilog, para mailagay na sa container at ma-ferment ng ilang buwan para sumarap. Nice. Samantala, bumisita ang ilang elder dwarf sa pamumuno ni Donovan dahil sa first class na alak nila Hirako, agad nagmungkahi ang mga girls na ito ay hindi libre. Bagamat sinabi ni Donovan na wala man silang perang ipangpapalit, ngunit mayroong silang teknolohiya at kaalaman sa paggawa ng alak. At gamit ang mga magagandang tanim sa nayon, nangako sila Donovan na makakagawa sila ng dekalidad na alak, at basta alak talaga madaling bumigay ang mga girls, kaya sinimulan na nilang ginamit ang distillation upang makagawa na ng corn whiskey. Kinagabihan, nag-welcome party sila para sa mga bagong dating na mga beastmen at dwarf, dahil nanatili muna sila Donovan sa nayon upang gumawa ng mga alak. Nagustuhan din nila ang kanilang pulutan na may partner na mayonnaise, at dahil inuman naman, sinubukan na rin ni Hirako na mamigay kay Donovan ng mga babae niya, ngunit sinabi ni Donovan na masyado pa daw itong mga bata, at ang kanyang tipo ay yung losyang na mayroon ng balbas. Isang araw, nagulat si Hirako na may isang galit na dragon ang palapit sa nayon pero biglang pinigilan ito ni Doraemon, ngunit may panibagong dragon na naman ang susugod, at baka mapinsala ulit ang kanilang nayon katulad ng dati, kaya sinibat na ito ni Hirako, pero nagawa nitong makaiwas, at mabilis na dumating si Gucci na agad na sinabing hindi sila mga kalaban. Nang humingi sila ng pasensya, dito nalaman ni Hirako na ito ay pamilya ni Doraemon, ang anak nila na si Lastasmon at ina nitong si Graphalon, at dahil napapadalas ang pagtakas ni Doraemon gabi-gabi upang makiinom sa nayon, inakala ng mag-ina na si Doraemon ay nang bababae.
Nang umalis na si Hirako, naunawaan naman ng mag-ina na ang ginagawa ni Doraemon ay para sa pagbuo ng magandang relasyon sa nayong ito, dahil hindi nila kakayanin ang kapangyarihan ni Hirako, at alam ni Lastus Moon na hindi talaga naiwasan ng kanyang ina ang pag-atake ni Hirako, kaya sinabi ni Gruffalon na sinagip siya ni Zobuten na matagal na niyang kaibigan. Inatasan naman ni Gruffalon si Lastus Moon, na manatili sa nayong ito upang tiyakin na hindi magagamit sa kanila ang kapangyarihan ni Hirako, at paigtingin pa ang pakikipagrelasyon niya kay Hirako ay sa nayong ito. Pumayag naman agad si Hirako na manirahan si Lastus Moon sa kanila sapagkat ito ay talagang desidido, at sinabi din ni Doraemon na bigyan siya ng trabaho sa farm. Ngunit dahil sa natural na lakas ng mga dragon ay madalas itong nakakasira ng mga gamit at nakakaabala na din sa iba ng dahil sa pagkakamali, habang ang mga doggy, baka at manok ay natatakot na din sa kanya. Dahil nabanggit ni Tia, na may karunungan at kaalaman din ang mga dragons, naisip ni Hirako na i-assign na lang si Lastus Moon sa trabahong diplomatiko kay Bizel, at nang makausap na ni Lastus Moon ito, nauutal naman sa takot si Bizel at madaling natatapos ang kanilang pagbabayad ng buwis. Pagkalaon, napag-usapan nila Bizel na kumuha na ng espiya dahil patuloy na lumalakas ang puwersa nila Hirako, kaya inatasan ni Bizel ang kanyang anak na si Fraulein upang imbestigahan ang mga ito. Pagdating sa nayon, sinalubong siya ni Lastus Moon at ipinaalam niya na siya ay titira sa kanilang lugar, habang si Fraulein naman ay napapaisip kung bakit ang isang dragon ay nagtatrabaho sa ganitong farm. Nang makahanap ng pagkakataon, sinamantala na ni Fraulein na mag-imbestiga at dito na niya nakita ang iba't ibang lahi, kabilang ang mga prinsesang nang-uubos ng lakas, pati na rin si Tia na napakalusog, at ang kinatakutan ng tatay niya na Tres Maria, kasama din ang mga elves na hayok sa mga lalaki. Nakita din niya ang mga Inferno Wolves at mga Demon Spider na kinatatakutan ng lahat, nagtataka siya at inaasahan na si Lastus Moon ang namumuno sa nayong ito, pero narinig niya na mayroong higit pang isang mas makapangyarihang tao sa nayon, ngunit nang makita niya si Hirako ay sinungitan lamang niya ito. Nang magkita ulit sila ni Lastus Moon, sinabi nito na yun ang kanilang alkalde at mukha lamang mahina si Hirako, ngunit siya lang naman ang pinakamalakas sa lahat at may kakayahang tumalo sa kanyang ina. Hanggang si Fraulein ay natutunan ng tumira sa nayon, ngunit sa tuwing makikita nito si Hirako ay hindi nito maiwasang matakot at mautal sa pagsasalita. Isang araw, dahil sa pagdami ng bilang ng mga slime, nagkaroon na nga ito ng iba't ibang kulay, hanggang ang isang purple slime ang lumaklak ng isang drum ng alak na nagpakulo sa mga bunbunan ng mga babae. Hindi ito pinalagpas ng mga girls at gusto nila magkaroon ng paglilitis. Sinabi naman ni Fraulein na isa lamang itong slime at wala itong idea sa anumang parusa ang ipapataw sa kanya. Kaya naman na-realize ng mga lasenggera ang kanilang katangahan, at simula noon naging kasama na nila ito sa bawat mga party at sumasabay sa bawat walwalan gabi-gabi. Dumating na nga ang taglagas, at ang bawat isa ay baliw na baliw sa hotpot, kaya naman si Hirako ay nasabi niya na mas goods ito kung may halo pang seafoods, at ang bawat isa ay naging interesadong matikman kung ano ba daw ang seafoods. Kaya naman ang mga girls ay hindi mapakali na parang mga naglilihi. Sinabi naman ni Fraulein na may isang daungan na malapit sa Demon Kingdom, na pwede silang makipag-trade para makakuha ng mga seafoods. At agad na nagdesisyon si Lasties na sila ay magpunta doon, habang si Fraulein ay sumama dahil mayroon siyang kakilalang trader sa daungan. Makalipas ang 3 araw, bumalik na nga sina Lasty at Fraulein kasama si Michael Goron, isang tanyag na mga ngalakal sa lungsod ng Shashaato. Dito ay ibinida niya ang mga dekalidad na mga isdang kanilang mga nakuha, ngunit ang konbo or seaweed na request ni Hirako ay nasa dry processing pa lang para isunod na i-deliver. Pagkatapos ay sinabi ang 3 layunin niya sa kanyang pagbisita. Ang una ay personal na pasasalamat niya kay Hirako, pangalawa ay ang mapanatili ang magandang negosasyon nila sa hinaharap, at ang pangatlo ay ang maging isang opisyal na trader ng produkto ng Great Tree Village sa labas at loob ng bansa,
dahil malaki ang potensyal nito. Iminungkahi niya din na magagawa niyang mapataas pa ang presyo ng kanilang mga produkto, kung siya ay mabibigyan nila ng pagkakataon. Kinahapunan ng matapos sila sa diskusyon, nagpaalam na ngang umuwi si Michael, habang masaya sila Hiroko dahil sa mas magandang oportunidad at totoo ang layunin ni Michael. Habang pabalik na si Michael, naalala niya ang pangyayari 3 araw ang nakakaraan, habang busy siya sa kanyang gawain, sinabihan siya ng kanyang tauhan na mayroon siyang bisita na gustong makipag-usap, tungkol sa kanilang mga dalang produktong mula sa mga pananim. Kaya naman naisip ni Michael na hindi ito isang simpleng mga tao lamang, nang ito ay kanyang harapin, nagulat siya nang makita ang anak ng isang general na si Frau Rem at ang isang luko-lukang dragon na si Lastasmon. Mabuti na lamang ay hindi niya ito binaliwala, dahil baka sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa ng hindi oras, kaya naman agad niyang tinanong ang mga pakay nito. Pinakita ng mga girls ang mga dala nilang mga produkto at nais nila na maipagpalit ito sa mga marine products, habang si Michael ay nagulat dahil ito ang bagong trending na mga prutas ngayon, at mabebenta niya ito sa magandang presyo, kaya naman agad siyang pumayag na ikinatuwa naman ng mga girls. At agad pinakuha niya ang kanyang kagamitan, at nais niyang sadyaing sumama sa kanila pabalik, habang sila ay papauwi, malabuwis buhay pala ang kanyang naging business travel, at nagulantang sa mga taong nakita niya sa Death of Forest maliban lamang kay Hiroko, pero kahit papaano ay nakadarama siya ng pagyaman kinabukasan, ngunit hindi niya alam kung aabot pa siya kinabukasan. Samantala, natuloy na nga ang hotpot seafoods nila Hiroko at gusto niya ay hipon at pusit naman sa susunod. Sa sumunod na araw, may isang dragon na naman ang umepal at naghahamon kay Hiroko. Sa unang pagsibat ay nakaiwas ang dragon, pero sa pangalawa ay nabengga na nga ito ni Hiroko. Nang puntahan niya ito, bumungad sa kanya ang isa na namang future icing sa ibabaw ng cupcake ni Hiroko. Nang dumating si Doraemon nalaman ni Hiroko na ito pala ay si Hakuren na katatandang kapatid ni Doraemon. Sinabi ni Hakuren na kaya niya nagawa iyon, dahil gusto niya makilala ang Chief Village, sapagkat balak ni Doraemon na ipakasal si Lastasmon kay Hiroko. Depensa naman ni Doraemon na sabi niya lamang iyon dahil sa kalasingan. Dagdag pa ni Doraemon, kaya nagliligalig ito dahil mas mauuna pa ikasal ang kanyang pamangkin kaysa sa kanya, sapagkat 900 years na mas bata si Lastasmon dito, habang si Hakuren ay nagpatuloy sa pag-aatungal at sa inis ni Hiroko pinalinis niya ang mga nasira nito sa kagubatan. Pagkatapos maghapunan, gusto ni Hakuren na matry ang larong mahjong pero para mas masaya, kailangan nilang magpustahan. Kumasa naman sa hamon si Hiroko at total wala naman siyang ipangtataya, kaya naisip niya na parusa na lamang, kaya agad nang pumayag ang tatlong maglaro. Dahil nga sa init ng laban, mukhang dehado na si Hiroko at tanging boxer na lamang ang natitira sa kanya, habang ang tatlong dragon ay ayaw talagang magpatalo. Kaya naman nilabas niya ang kanyang huling alas, at boom natalo pa rin siya at napilitang ilabas ang kanyang pinangtatarak sa mga dragon. Samantala, nalaman na rin nila Bizzle na si Hakuren ay kapanig na din nila Hiroko, lalong nag-alala si Glutz at humihingi naman ito ng payo sa Demon Lord na si Gargard, na ang pinuproblema naman ay ang anak niyang babaeng may tupak at ang hirap na naman daw kausap, habang si Randan ay tuluyan na ngang nag-resign. Pagkalaon, nanatili na nga si Haruken sa nayon at naging mahusay sa mga ibang bagay, bagamat siya ay may pagkatamad, sa huli ay naging guro siya ng mga bata at tinuruan ang mga ito magbasa, magsulat at ng matematika. Isang araw, dumating ang mga Lamies dala ang mga regalo, nagmamakaawa si Junea kay Hiroko na huwag silang patayin, sapagkat sila ay inatake ng mga doggy at demon spiders ni Hiroko, ang kanilang kuwebang tirahan sa gubat. Humingi naman ng tawad si Hiroko, at ipinagpalit na lamang niya ang mga dala nila sa mga prutas. Simula noon nagsimula na ang kanilang kalakalan at hiniling ni Hiroko na sila ay magsuot ng damit pang itaas,
Hindi nagtagal ang mga ito ay kanilang naging tagapagdala ng anumang produktong ipangpapalit sa nayon. Sa Demon Kingdom, may mga ilang Alapores ang ipinakita at nakumbinsi ang prinsesa na si Yuri, na atakihin ang Great Tree Village upang mabawi nila si Fraurem. Samantala, bumisita si Bizel kay Fraurem at ipinaalam na nagdeklara si Princess Yuri ng pag-aaklas laban sa Great Tree Village. Nagtaka at nagulat naman si Fraurem dahil nagpadala siya ng detalye tungkol sa kung gaano kalakas ang nayong ito. Sinabi ni Bizel, na hindi pinaniwalaan ng tatlong mukong na sina Rosalind, Clakas at Rogue ang patungkol dito, at dahil wala si Fraurem sa tabi ng prinsesa, madaling nakumbinsi si Princess Yuri ng mga ito na umatake sa nayon. Nagulat naman si Fraurem nang malaman niya na kinabukasan na magaganap ang pag-atake, kaya naman nakiusap si Bizel na pigilan niya ang pag-aaklas, habang si Fraurem ay naisip niya, nabayaran na lamang ng 3 box ng apple ang mga Lamia girls, upang ipakita ang totoong lakas ng baryo at pasukuin ang mga sundalong papunta pa lang sa nayon pati na rin ang 3 mukong. Bilang kabayaran, dinala ni Fraurem ang 3 sa nayon at ipinaliwanag niya kay Hirako, na ang mga ito ay taga Demon Kingdom na gustong tumira sa nayon upang magtrabaho. Simula ngayon sila ay naka-under kay Fraurem at kung ang mga ito ay hindi magtitino, pwedeng-pwede silang palayasin ni Hirako sa anumang oras. Napansin naman ni Hirako si Yuri. Sinabi ni Fraurem na siya ay kanyang bisita upang tignan ang kanyang kalagayan sa nayon. Nang umalis si Hirako, ipinaalam niya sa 3 na kapag sila ay nagtrabaho ng maayos maaabswelto sila sa kanilang mga kasalanan, gayunpaman kailangan nilang itago ang kanilang buong identity at maski si Princess Yuri ay ituturing lamang niya na ordinaryong tao. Ipinasyal ni Fraurem si Yuri sa farm at namangha ito sa kanyang mga nakita, at sa isang water wheel na akala niyang pinapagana ng magic, habang ang 3 rich kid naman ay nakaisip na tumakas, ngunit sa kanilang ilang ulit na pagbabalak, nakasalubong nila ang mga Inferno Wolves at Demon Spider, at hanggang nagdesisyon na lamang ang mga ito na pagbutihin ang mga office work nila kay Fraurem. Napansin naman ni Yuri ang isang cute na tuta, at nakipaglaro sa mga ito. Dito lamang napagtanto niya na kung gaano ka-peaceful at mababait ang mga tao sa nayon, kaya pinagsisisihan niya ang pagdala dito ng digmaan. Nag-alala daw kasi si Yuri, dahil hindi na siya kinakausap nito at narinig pa niya na banihag daw si Fraurem sa nayon, at kahit na siya ay prinsesa, gusto pa rin niya na tawagin siyang Yuri na lamang, kagaya ng pagkakaibigan nila simula pa nung pagkabata. Kinalaunan, tumulong din si Yuri sa mga trabaho sa farm, habang ang mga Alapores ay napilitang tumulong. Di nagtagal nagpaalam din si Yuri at nagpasalamat sa kabaitan ni Hirako. Habang ang 3 kalipay ay nagustuhan na sa nayon at ayaw nang umuwi, dahil kailangan pa nila daw matumbasan ang kabutihang ibinigay sa kanila, pero ang totoo ay nagustuhan lamang nila ang paliguan, mga pagkain sa nayon, at malayo sa stress ng politika sa kaharian. Samantala, namamroblema pa rin ang Demon Lord. Sinabi ni Bizel na nagkakaroon na ng interes sa politika at diplomasya ang prinsesa, sapagkat ito ay nagsisimula na sa adult stage. Pero ang Demon Lord ay naghihinalang mayroon na daw itong nobyo, ngunit binalaan siya ni Bizel na tigilan ang ganitong ugali at hindi ito magugustuhan ng prinsesa balang araw. Bago magtaglamig, hindi inakala ni Hirako na makakarami sila ng harvest ngayon, dahil hindi ito magkakasya sa storage room. Pinabigay ni Hirako ang mga sobra sa mga magulang ni Hakiren, at pati sila Michael ay nabigyan din. Sa pag-uwi naman ni Lasty ay may dala siyang karne ng mga halimaw na tinalo niya galing sa dagat ng Shashoto. Samantala, pagbalik naman ni Hakiren galing norte, kasama niya ang mga mountain elf na gustong manirahan na din sa nayon. Sinabi niya na nahihirapan na silang makahanap ng kanilang mga pagkain mula sa bundok, at akala ng mga elf na nagdadalawang isip si Hirako. Ngunit sinabi ni Hirako na iniisip lamang niya kung saan sila pang samantalang matutulog hanggang sa makapagpatayo sila ng kanilang bahay. Kaya naman natuwa siya, at sila na ang in charge daw para sa pangangaso, nang sinubukan nilang manghuli na bigo sila dahil masyadong malakas ang mga hayop sa kagubatan,
ngunit napansin niya na pangit ang putik na ginagamit ni Hiroko sa paggawa ng paso, kaya nagboluntaryo siya na kumuha ng magandang clay sa gubat, at sa kanyang pagbalik, sa wakas ay nakabuo din sila ni Hiroko. Nice! Pagkatapos ng nakakapagod na araw, nakapagbabad na rin si Hiroko kasama ang mga bata. Sa labas naman ay nahuli ni Frau Rem ang 3 kalipay na balak daw bigyan si Hiroko ng isang masaheng hindi niya makakalimutan. Ipinaliwanag ni Frau Rem na sila ang pinakamababa sa nayong ito at hindi nila pwedeng dayain ang kanilang estado para umangat. Kinabukasan, bumalik ang survey team na kumpirma nila sa isang dungeon ang mabangis na blood viper sa loob. Nagkukumahog naman ang mga elves, dahil kailangan nilang makakuha ng karne nito dahil dito nakasalalay ang kanilang angkan. Ipinaliwanag niya, na kapag nakakain ka nito ay tiyak na lalakas ang iyong katawan na tamang-tama daw para kay Hiroko, kaya naman naunawaan ito ni Hiroko at sinabi niya sa mga elves na sa taglamig na lamang daw nila ito pag-usapan. Yeah, boy! Dumating na ang taglamig. Nag-aalala si Hiroko dahil masama ang pakiramdam ni Ruro. Sinabi niya ang kanyang mga sintomas, habang si Sena ay ipinaliwanag na pareho sila ng kapitbahay daw nilang nagbubuntis dati, kaya nagulat naman si Hiroko at Ruro sa kanilang nalaman. Kinabukasan, isa na namang mapayapang araw, nagpatanghali ng gising si Hiroko, sapagkat nagmumukha ng zombie ang mga maid sa kakulangan sa tulog, dahil gusto nilang unahang bumangon siya sa umaga. Dahil tatay na si Hiroko, hindi niya maiwasang mag-alala pa rin kahit nakitang-kita naman sa kanyang asawa na napakakalma nito kapag nagbubuntis, kaya sinabihan siya ni Ruro na wag nang mag-alala. Samantala, dahil sa madami na sila sa nayon, napagpasyahan nilang hatiin sa 3 batch ang pagkain ng almusal sa umaga, at pinaghanda sila ng salad na may partner na smoke killer rabbit, na galing sa nahuli nila Kuro. Habang si Maria ay nag-report kay Hiroko, napansin din niya na kapag ang 3 angel ay walang tungkulin, nagiging tamad sila at umaasa sa kanilang mga personal na gawain, pero kahit papaano laging maayos naman ang kanilang trabaho. Pagkatapos kumain, dahil malawak na ang sakahan nila Hiroko, nakakita siya ng mga vermin isang peste pagdating sa mga halaman, kaya itinaboy niya ang mga ito para mapanatiling maganda ang kanyang mga tanim. Nang matapos sila sa gawain, nagpahinga muna sila upang magtanghalian. Naalala ni Hiroko na sa mundong ito ay hindi karaniwan ang kumain sa tanghali, kaya ang karamihan ay nag-aalala dahil baka daw kulangin sila ng supply ng pagkain sa hinaharap. Pagkalaon, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain, kasama ang pagtatanim ng mga bulaklak na magbibigay ng kulay sa kanilang nayon, at pati na din ang paggawa ng mga ibang kagamitan na makakatulong sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Paminsan-minsan sila ay may training session na ginaganap, sumasali din si Hiroko ngunit hindi siya gaanong bihasa sa anumang sandata, kaya pinapanood na lamang niya ang mga maid niyang nagsusumikap mag-ehersisyo, dahil sumisikip na daw ang kanilang mga uniforme. Kinagabihan, inihanda ng mga maid ang kanilang bagong putahe upang ipatikim kay Hiroko, ngunit sa tingin pa lang ni Anne, sumasarap ang kanyang luto kahit hindi naman. Nakatanggap naman ng liham si Hiroko galing kay Princess Yuri, nakasaad dito na gusto niya ulit daw makain ng mansanas ni Hiroko, at humiling ng isang espesyal na damit na dapat ay si Zoboten pa mismo ang gumawa. Makalipas ang ilang sandali, oras naman para maligo, ngunit sa tuwing siya ay matatapos, sinusubaybayan siya ng mga elves kahit pa sa loob ng kanyang kwarto, pero kahit papaano nagpapasalamat siya sa Diyos sa magandang buhay na pinagkaloob ulit sa kanya. Kinabukasan, kadalasang abala ang mga dwarf sa kanilang paggawa ng alak araw at gabi, kahit na sila ay always lumalaklak kahit on duty. Buong puso nilang pinaghihirapan ang kanilang trabaho at natutuwa naman si Hiroko sa pagsusumikap nila. Habang nasa kanyang taniman, sinabihan siya ni Sena na may isang misteryosong tao sa nayon ang nakapasok. Nagtaka naman si Hiroko dahil hindi ito namalayan ng mga angel at ni Zoboten. Nakilala naman ito ni Ruro na bilang kanilang the first vampire,
kaya naman inimbitahan nila ito at nagpakilala bilang si Valgrife. Bumisita siya dahil nabalitaan niyang buntis si Ruro at hindi siya makapaniwala sa nalaman, sapagkat nagpapatuloy ang kanilang lahi sa pamamagitan lamang ng pakikipag-blood contact. Habang si Hirako ay tinanong kung ano ang first originator, sinabi ni Ruro na bale siya ang kanilang pinaka-great-grandfather nila, at pahayag ni Valgrife siya ay nasa 4,000 taong gulang na. At ang sikreto daw para mabuhay ng matagal, ay ang pagbura ng mga alaala maliban sa iyong pangalan at angkan. Humingi naman siya ng punmanhin sa biglaang pagpasok niya sa nayon ng walang abiso. Na-attract daw kasi siya sa presensya ng isang estatwa na halos kawangis ng Diyos, kaya naman napatanong si Hirako kung nakilala na ba niya ito. Kinumpirma nga ito ni Valgrife at nakausap niya ito nung panahon ng kanyang pagsilang. Dahil nagustuhan ito ni Valgrife, ipinaliwanag ni Hirako na pagmamayari ito ng nayon at hindi maaring maipamigay, ngunit uukit siya ng bago upang iregalo sa kanya. Matapos gawin ang estatwa, nagpaalam na din si Valgrife at tinanong ang halaga nito, ngunit ayaw ipagbili ito ni Hirako bilang paggalang sa Diyos, kaya hahanap si Valgrife ng ibang paraan bilang pasasalamat sa kanya. Pagkatapos umalis sa nayon, agad na bumalik si Valgrife sa kanilang simbahan makalipas ang 50 years, sinabi niya sa kanyang kaibigang pari na may dala siyang isang estatwa ng Diyos na siguradong magugustuhan nito. Nang makita ang estatwa, namangha ang pari at tinanong kung sino ang tanyag na eskultor ang gumawa nito. Itinanggi naman ni Valgrife ang pagkakakilanlan ni Hirako sapagkat ayaw niyang magambala ang tahimik na buhay nito, bagkus suportahan na lamang nila ito ng tahimik at igalang ang kanyang nayon na The Great Tree Village. Bilang pasasalamat ni Valgrife, nagregalo siya ng magarang piano kay Hirako upang ipagdiwang ang pagbubuntis ni Ruro. Habang ang 3 kalipay ay nais itong gamitin ngunit natatakot sila at baka daw masira ito, dahil ang ganitong uri ng instrumento ay makikita lamang sa malalaking simbahan. Kaya naman humiling sila kay Hirako, na kumuha ng isa pang piano upang mapagpraktisan, at nagpahanap si Hirako ng piano kay Michael Goron. Simula noon marami na sa kanila ang nagkaroon ng interest dito at nagsisimulang mag-aral. Ngunit yun nga lang, naging problema naman ang 3 kalipay dahil patuloy ang mga itong nagpa-practice tuwing gabi. Kinabukasan, matapos ang pagha-harvest, tinawag siya ni Ruro para magtanghalian. Nag-alala naman si Hirako na inaasikaso pa rin siya ni Ruro kahit na ito ay buntis. Sinabi naman ni Ruro na maganda na rin na may konting ehersisyo, kagaya ng advice sa kanya ng mga kumare niya. Pagkatapos, napapaisip ang mga girls kung ano ang feeling daw ng maging buntis, habang si Tia ay nag-aalala dahil sa kalagayan ng best friend niya. Nagpapasalamat naman si Ruro dahil sa kusang pagkalinga nila, dagdag pa niya na hindi nga lang daw talaga pwedeng uminom ng alak kapag buntis. Samantala, nalaman ni Hirako na nagdesisyon ang mga girls na maglelo muna sila sa pagtoma ng alak bilang suporta nila kay Ruro. Kaya ang 3 angel ay nag-report sa kanya, na ibenta ang mga alak dahil halos nababaliw daw silang lahat kapag hindi nakakainom nito. Ngunit hindi pumayag si Hirako, dahil hindi madaling gumawa ng alak. Ipinaliwanag niya din na kung ang mga alak ay kanilang matagal na maiimbak, mas lalong sumasarap ang lasa nito. Kinabukasan, nagtanong tuloy sila Donovan na kung may mali ba silang nagawa sapagkat wala nang gustong uminom ng kanilang gawang alak. Ipinaliwanag ni Hirako ang nangyari at natuwa naman sila Donovan sa nalaman, kaya nagdesisyon sila na damihan pa ang paggawa dahil tiyak na babawi ang lahat sa mga araw na hindi sila nakainom. Samantala, dahil malapit na ang oras ng kapanganakan ni Ruro, ang bawat isa sa nayon ay nagbigay ng kani-kanilang mga regalo, kabilang ang bulaklak na bigay nila Tia at ng 3 angels na tumutubo lamang daw sa malalamig na bundok. Ilang sandali lamang, nagsimula nang sumakit ang tiyan ni Ruro, kaya ang bawat isa ay naging abala at sinamahan si Ruro sa panganganak, habang si Hirako ay nag-aalala at bumalik sa dati niyang lungga, at napagtanto ang mga unang panahon na siya ay dumating sa mundong ito. Kinaumagahan,
Nasilayan niya ang isang inosenteng mukha ng isang sanggol, at napagtanto ni Hiroko na isa na siyang ganap na tatay, habang nangako ang mag-asawa na palalakihin ang kanilang anak ng maayos. Dumaan ang isang linggo, inalala ni Hiroko kung paano nagsimula ang kanyang pamumuhay, hanggang sa dumami na ang kanyang mga kasama. Sa huli ang lugar ay naging isang ganap na nayon at naluklok siya bilang isang alkalde ng The Great Tree Village, hanggang sa naging isang ganap na siyang ama, sapagkat sinilang ang kanilang sanggol ni Ruro na pinangalan ng Alfred. Pagkalaon, nagpatawag ng pagpupulong si Hiroko dahil gusto niya bumuo ng bagong sistema sa nayon. Pinakilala niya ang medal or silver coins na magsisilbi nilang pera. Gamit ito, may pagpapalit ang medal sa bagay na anumang gustuhin nila. Sa una, may pagpapalit muna nila ito kay Hiroko bilang isang bayad sa kanilang mga order or gustong ipagawa sa kanya, at binigyan niya ang bawat isa ng tigtatatlong silver coins. Sa pamamagitan nito, malalaman na nila ang tunay na halaga ng isang bagay para maging pantay o balance sa palitan ng anumang mga kalakal. Nice. Kaya naman ang bawat isa ay nagpagawa kay Hiroko ng mga order or nais nila, at naramdaman ni Hiroko na mas dumami pa ang naging trabaho niya ngayon kumpara sa dati. Kinagabihan, ipinagdiwang nila ang kapanganakan ni Alfred, at gamit ang rigalong martilyo ni Donovan, binuksan nila Ruro ang isang espesyal na bagong alak na ginawa ng 3 dwarf, at sa wakas ay makakapag-walwal na din ang lahat kahit paabutan sila hanggang bukas. Tinanong naman ni Donovan kung kamusta ang lasa ng alak, ipinaliwanag ni Ruro na hindi pa rin siya maaring uminom, dahil kasalukuyan pa siyang nagpapasuso kay Hiroko ay kay Alfred pala, ngunit masaya siya na makita ang lahat na umiinom. Kaya iminungkahi ni Donovan na iimbak ang ibang espesyal na alak sa mga bote. Nagustuhan naman ni Hiroko ang ideya, dahil sabay nila itong iinumin ni Alfred pagdating ng araw kapag umabot na siya sa tamang edad. Sa kabilang dako, nag-report si Bizzle na may bagong silang na sanggol si Hiroko, kaya naman napagtanto ni Gratz na magpakasal sila ng isang tao na taga Demon Kingdom sa nayon, upang mapanatili ang magandang relasyon sa kanila. Agad namang binakuran ng Demon Lord ang anak niyang prinsesa. Habang si Michael naman ay nakatanggap ng isang sulat galing sa nayon, at desidido siyang mapanatili ang gumaganda pang transaksyon nila kay Hiroko. Pagbalik sa nayon, nagulat sila Tia na may mga tao na gustong lumipat sa kanila, at ang mga ito ay galing din sa biktima ng nakaraang digmaan. Nang malaman ni Hiroko ang kabuoang populasyon nito, naisip niya na kailangan nilang magtayo pa ng isang nayon. Agad namang sumangayon si Ruro, pero naisip ni Hiroko na hindi biro ang materyales at trabahong igugugol dito, ngunit sinabi nila na handa silang lahat upang gawin ang kanilang makakaya, kaya naman pumayag si Hiroko at sila ay nagsimulang magplano sa pangalawang The Great Tree Village. At dito na nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.